Magandang araw at welcome po sa Mooncycle today. Saturday, traffic tayo ngayon dito sa San Pablo City, Maharlika Highway. Always traffic na dito sa lugar namin sa San Pablo. Ito sa pinakamatitinding traffic area dito sa Laguna. Pag biyabiyahe kayo from Manila to Lucena or to Bicol, talagang medyo matindi na rin tong dinadanas namin dito sa San Pablo. So ngayon plano natin magpa PMS itong ating Kimco Ding S 150 no, doon sa Archway. 200 kilometers ang tinatakbo ng ating Kimco Ding S. But yes, meron silang sinet na na month. Medyo lumagpas tayo doon ng kaunti no. Kumaga 500 kilometers or 1 month o 2 months ata yun. Medyo lumagpas tayo ng kaunti. Hindi kasi talaga din natin nagagamit. Tapos nung medyo luwag-luwag yung schedule natin, ulan naman ang ulan, hindi tayo makapagpa-schedule no? Hindi tayo makapunta. Dami nating mga ginagawa sa buhay, ulan ang ulan. Ngayon lang uminit nagbabagyo at nagbabaha sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kaya naman sa mga kababayan natin dyan na nakakaranas ng mga bagyo at baha, ingat po kayo palagi. Godspeed po sa ating lahat. Ingat po tayo lahat. First PMS ng ating Kimco Ding S. Change oil na rin to kasi factory oil pa yung nakalagay dito. Ang medyo maganda naman dito sa Kimco no. Usually kasi yung ibang motor, especially yung mga motor na hindi na-assemble dito, may mga factory oil na rin na nakalagay bago i-import dito sa Pilipinas. Not all no, pero may mga ilan-ilan. Itong Kimco, serte tayo kasi dito siya ginawa sa Pilipinas. Kaya expectation natin yung mga oils nito medyo fresh pa no. Dito talaga nilagyan sa planta sa Pilipinas, sa Santa Rosa. Filter lang tayo. Super heavy traffic. Kawawa naman yung mga bumabiyahe ng from Manila to Bicol no. Ito yung mga dinadanas nilang katrapikan. Tayo nga rin, taga dito lang sa San Pablo super traffic na. So yun, kaya kahit first PMS natin at medyo lumagpas tayo dun sa designated na month ni Kimco okay lang naman no. Confident tayo kasi medyo fresh pa rin yung oil nito. Dito in-assemble itong Kimco sa Pilipinas. Then dun sa mga una natin ginawang video no, maraming mga nagtatanong at marami pa rin ang nag-i-inquire ng mga spare parts and availability ng mga parts ng Kimco no. Tatanong natin mamaya dun sa Archway, sa kasa na designated kasa ng Kimco dito sa atin sa San Pablo, with regards dun sa mga inquiry ng mga tao. Kung kamusta ang parts availability ng Kimco, parts reliability ng Kimco, at kung ano-ano pa no. Subukan nating masagot yung tanong na yan. Again, sa reliability, kung ako po personal opinion, marami naman tayo dibang mga personal opinions and research na pinagagagawa no. Sa reliability, as a long time Kimco user, medyo matagal-tagal na rin yung isa nating Kimco like no. Naging okay naman ang reliability ng Kimco motorcycle para sa atin no. Hindi naman siya naging sirain or kung ano man no. Again, ang Kimco po napakatagal na nito sa market no. Kilala rin ang Kimco before na gumagawa ng spare parts ng mga Honda motorcycles. Kaya sa reliability at quality, inaasahan ko talaga na maganda to. Kaya rin natin kinuha to, di ba? Marami na rin naman options ngayon na naglabasan na mas magaganda yung technology, ka-price dito. Pero tayo, tiwala tayo sa Kimco, sa quality niya at sa reliability niya. So parts availability naman, again dun sa ating Kimco like, hindi naman tayo na problema sa mga parts nun, no? Sa mga basic parts. Ngayon, kung isa kang motorista na mahilig mag-customize ng motor, doon napapasok yung kakaibang usapan. Sa custom scene, kakaunti talaga custom parts ng mga Kimco motorcycles. So kung gusto mo talaga mag-customize o mahilig ka sa custom culture ng motor, ang marami talaga dito sa atin sa Pilipinas is syempre yung Big 4 or pagdating para sa scooter, actually Big 2 lang no. Yamaha at Honda lang talaga ang talagang nananalasa dito sa atin. Hindi ka maubusan ng mga spare parts niyan. Hindi lang dito sa atin sa Pilipinas, kundi na rin sa Thailand, Indonesia, Malaysia, di ba? Kaya nagkakaroon ng mga Thai concept, Indo concept, Malaysian concept. Buti na lang talaga nakamotor tayo kahit pa paano nakaka-filter no. Init. Pero ba ako naman bilang Kimco owner, hindi rin kasi ako mahilig naman mag-customize or magdagdag ng kung ano-ano sa motor. Talagang binili ko tong motor for daily use, pambiyahe araw-araw. Kaya din natin pinili itong Kimco Ding S dahil sa kanyang mga gulay board, tapos malaking
lalagyanan dito sa compartment. Marami tayong mga kinakarga minsan na kung maaari hindi natin lalagyan ng top box kasi syempre ang top box okay naman yan, no, gusto rin natin na may top box minsan pero nakakaiba rin kasi ng balanse ng motor yan, no? Nakakadagdag ng timbang. So mas gusto natin kahit papaano walang top box para maganda pa rin yung handling ng motor. Kaya gusto natin may gulay board, 150cc at mabilis pa din, no? At pogi. So talagang napukaw ng Kymco Dingkes yung mga gusto nating makuha sa motor kung hindi na tayo dyan dadaan. Bubusina lang tayo para alam ng mga tropa nating tricycle na tayo ay dadaan. So far for 200 kilometers. Ay, hindi natin talaga nailalayo tong motor, no? Naging busy tayo, no? Kaya rin tayo hindi magkaroon ng mga follow-up videos eh. Kasi itong motor hindi talaga natin ma-ride talaga ng malayo. Talagang dito lang. Pero talagang tagamit naman talaga tong motor na to, mga bossing. Daily rin naman natin nagagamit. Dito nga lang talaga sa atin sa San Pablo. So kung ganun pala yung plano natin sa motor, bakit hindi na lang tayo nag 125cc, ano? Yan, magandang tanong yan. Bakit pang city riding 150cc pa yung ginamit natin? Nagplano tayo kung kumuha ng Honda Giorno actually, no? Ang problema lang, napakatagal naman ng Honda Giorno dumating. Marami na tayo na pagpareserban. So which is para sa akin naging blessing in disguise din. Wow, blessing in disguise. Hindi ba naging mas gusto ko na hindi tayo nakakuha ng Giorno dahil nung nakita natin tong Dingkes naging mas okay para sa atin. Isa na lang kasi yung motor natin ngayon sa bahay. Dati meron tayong scooter, tapos meron din tayong big bike. Ngayon kung meron pa rin tayong big bike at magagamit natin sa mga long ride, sa mga mas malalayong biyahe, okay, 125cc kahit nga 110cc okay na, di ba? Pero kasi dahil isa na tong motor natin, gusto natin versatile. Yung bang magagamit natin pa rin dito sa atin sa lugar natin na pang daily motorcycle, mas tipid pa rin ang konsumo niya kumpara sa big bike, mas nimble pa rin siya kumpara sa big bike, pero powerful pa din para naman kung sakaling gusto nating mag long ride or mag weekend ride. So kung gusto nating mag day ride, meron tayo at kayang-kaya ng motor natin, especially sa timbang ko, no? Ako po ay 80 kilograms. Kaya medyo mabigat-bigat tayo. Tapos pag nakasakay pa si OBR, tumitimbang tayo ng around mga 130 to 140 kilograms, 135 to 140 kilograms, no? So medyo may timbang tayo. Kaya kung 125cc kaya naman yun, no? Giorno. Kung 125cc kaya naman, wala namang problema. Pero dito na tayo sa 150cc para sure na hindi tayo papagurin, para masaya pa rin yung alam natin na hindi pagod yung makina, hindi hirap yung makina pag full rev natin. Tulad na ito, hindi naman tayo naka full rev, hindi rin tayo mahilig sa full rev kasi Next is maganda yung mga features talaga na ito. Nabanggit ko naman sa mga previous videos, no? Gusto ko yung mga safety features na nakalagay dito. Dual channel ABS na, diba? Sa presyong 140k. Sa Yamaha o sa Honda, ano pa lang yan, parang single channel, yung unahan pa lang yung may ABS. Diba, naglabas na nga yung bagong Aerox ngayon, no? Okay din sana yun, no? Nagkaroon tayo ng Aerox V2 Pero yun, biruin mo yun, kung kukuha ko noon, syempre yung SP version na, no? SE o SP version. Kaso nagkakahalaga naman yun ng 163 RI. But 23k na agad difference, masakit-sakit na. Third na nagustuhan ko din dito is ito nga, gulay board. Again, paulit-ulit tayo dito, no? Maaring sa iba hindi siya functional, pero sa atin gusto natin na may gulay board to kasi kung ano-ano rin naman yung kinakarga natin dyan. Kaya good sa atin yan na may gulay board dito. So yan yung mga initial na dahilan kung bakit natin itong Kymco Dingkes ang napili natin. Solid din na may malapit na dealership dito sa atin sa San Pablo ng Kymco at iba't iba pang motor, no? Pero mainly Kymco kasi ito naman yung kinuha natin. Napakasmooth ng makina nyo. Yes, sabi nung iba, totoo naman pala, no? Hindi lang sinabi nung iba na medyo mas malakas talaga sa gasolina ito compared dun sa mga Honda scooters natin dyan, which is totoo naman po, no? Historically malakas talagang kumain ng gasolina ang ating mga Kymco scooters.
Pero sa akin okay lang. Again, hindi naman tayo talaga laging nalabas. Tapos para sa akin tipid na rin yung 35 to 40 kilometers per liter na estimated gas consumption ng ating Kymco Dink S150. Goods na para sa akin yan. May power naman kasi siya talaga eh. At isa pang dahilan kung bakit nagustuhan natin tong Dink S and yung iba pang Kymco motorcycles is malakas kasi sila umarangkada. Maganda yung initial response nila, no? From zero or from di ka nakapiga to pipiga ka, napaka-responsive ng throttle. Usually yung mga Honda motorcycles may delay yun eh. Pero actually safety feature naman yon, especially sa mga beginners, no? Para pag tinrattle mo siya, hindi siya agad kakagat. Pero tayo, medyo may alam naman na tayo kahit paano sa motor. Tapos alam naman natin yung riding style natin. Hindi rin naman talaga tayo pag throttle throttle malala agad. May control naman tayo. So yun, gusto natin yun. Medyo maganda yung acceleration capabilities ng motor, maganda yung torque, and maganda rin yung speed niya. Ayan, sakto. Maganda talaga yung balance ng motor para sa atin. So tara, dito muna tayo ulit kay Archway. Kada video natin dito na tayo kay Archway, no? Tayo magpapaservice ng motor. Archway Motorcycle. Dito yan sa San Antonio do, San Pablo City, Laguna. Schedule natin 200 kilometers pa lang. Grabe yung traffic na yun, ha. Matindi. Natin daming motor dito, nagkaubusan na ulit. So tara, pasok tayo sa loob. Yun. Solid dito sa loob, sinaservice yung motor. Dahil weekend, medyo mas kaunti yung mga nagpapaservice. Ito yung mga motor. Nung last na punta natin dito, puno-puno ng motor dito. Ngayon, nagkaubusan na. Meron pa rin sila nitong $150. Paka-cute nitong motor na to. Daming Kymco dito. Kymco Like, Skytown, Exciting, VS400. Saka itong DTX. Ayun, may Kymco Dink S150 pa rin dito. Kakulay nung sa atin. Pogi talaga. Pag malinis. Pinapalamig-lamig lang ng kaunti yung motor. Tapos, simula na yung change oil. Basic service naman yun. Yun kayo sa mga naghahanap ng Kymco motorcycles at iba't iba pang brand ng motorcycles. Yung mga hindi usual sa mga maraming dealership sa atin. No? Meron ditong Kymco, SYM, Skygo, Hero motorcycles yan. Visit lang kayo dito sa Archway, sa San Antonio Dos. Malapit na to sa Chaong. Solid. Pwede kayo mamili dito. Tapos may mga scheduled silang mga test ride eh. Follow nyo lang yung page ni Archway San Pablo. May mga big bikes din dito kung naghanap kayo ng mga big bikes from CF Moto. Yun, naka first change oil na tayo dito sa Kymco, no? So ginamit natin langis is yung 10W40 fully synthetic oil from Kymco na rin. So yun muna yung gagamitin natin na as per advice ng dealer, no? Especially naka vouchers pa tayo at saka naka under warranty para din sure tayo dun sa quality na nilagay. Tsaka yun pa rin yung gamit, no? Hindi maninibago yung motor. Tingin ko okay lang din naman maano fully synthetic oil gamitin natin, pero sumunod muna tayo, di ba? Kasi motor nila yan eh. Anything na mangyari under warranty, may babalik natin. Hindi nila tayo masisisi, di ba? Saka dito natin din nila sa kung saan natin binili. Again, thank you very much Archway San Pablo, no? Sa ating first PMS. Yan, medyo smooth na. Hindi na tayo masyado nakapag-interview, no? Medyo busy ang ating mga tropa dito sa Archway. Pero natanong naman natin sila, no? Hindi lang natin na i-video yung mga inquiries natin. Naging mas smooth na ngayon itong ating motor. Yan, naging mas smooth na. Smooth naman siya nung una, pero syempre dun sa unang langis may mga metal shavings at kung ano-ano pang parts doon, no? So ngayon napalitan na itong langis, yung smooth nating motor naging mas smooth pa. Solid. So yung mga tanong natin with regard sa parts availability, no? Lagi namang may available tayo na parts ng Kymco, no? Especially sa mga Kymco motorcycles daw na gawa or assembled dito sa atin sa Pilipinas. Yan. Yun lang talaga, medyo i-advance order natin siya o i-advance na inform sa kanila. Tapos mga weeks naman darating na rin yan. Syempre, no, hindi lang talaga siya katulad ng availability ng mga
Yamaha at Honda motorcycles natin dyan, ha. Kahit sa kasa o hindi, o sa mga shops dyan na malapit, lagi siyang available. Dito sa Kymco talagang medyo yung availability niya is nakadepende sa kasa, pero i-inform mo lang talaga sila. Ang maganda naman doon, laging authentic at legit parts ang makakuha natin, no. Sa reliability naman, again, syempre, no, hindi naman magsasabi ang kasa or hindi naman magsasabi ang Kymco na or kung sinong brand na yung kakasamahan nila, no. Bisa lang din sa personal experience at sa tagal na rin naman ng Kymco motorcycle sa market, diba? Doon na lang tayo magbase. Doon pa lang goods na ang reliability ng Kymco motorcycle. At hindi lang sa Pilipinas kilala ang Kymco, mas kilala pa po ang Kymco sa mga katabi nating bansa or sa iba pang bansa na mas develop pa kumpara sa atin. Siyempre sa Taiwan, kung saan made ang Kymco, sa Hong Kong, at sa iba pang developed Asian countries. Tapos sa Europe din, talagang sikat na sikat din ang Kymco, diba? Isa to sa mga sikat na budget motorcycles and scooters doon. So talagang reliable at maraming gumagamit ng Kymco. Ito yung isa sa mga nagustuhan ko dito sa Dingkes, no. Pagdating dito sa mga highway speed runs na medyo open, tapos malakas yung paspas ng hangin, hindi siya nadadala masyado. Doon nakatulong yung kanyang additional weight, tapos mas mababang ground clearance compared dun sa mga ibang motor sa market. Yan, mas lapat siya sa lupa during high speed runs. Kaya naman medyo mas malakas din to sa konsumo ng gasolina, no, dahil din doon, no, medyo mas mabigat yung motor natin compared sa mga usual scooters ni Yamaha at ni Honda. Pero sobrang stable niya, oh. Saka maganda talaga yung mga parts na nakakabit dito. Sobrang good quality ng Kymco. Kaya hindi tayo nag-hesitate na mag-Kymco, no, compared to sa iba pang option sa market, dahil subok na subok talaga yung kalidad nito para sa atin. So pagdating sa parts, sa availability ng parts, hindi siya kasing available kung ikukumpara natin sa mga bigger brands or yung mga mas prominent brands dito sa atin sa Pilipinas. Pero available po siya. Huwag po kayong kakabahan. Pero kung pag-uusapan natin yung parts na pang customize o yung mga additional accessories, ayun, doon naman tayo medyo dehado. Pero kung tulad nyo ako na hindi naman mahilig mag-customize ng motor, di ba? Hindi tayo mamamblema sa mga basic parts natin. Especially sa mga replacement parts, no? Tayo ang ginamit natin is yung genuine na Kymco oil pa rin palagi, para dito sa ating change oil. Masubukan pa rin naman natin yung kalidad ng Kymco oil mismo. And dahil nasa warranty period pa rin naman tayo, no? Anything na mangyari dito, hindi tayo sisisihin ng kasa or ng Kymco. Sinunod talaga natin kung ano yung recommended nila, from sa pagpapa-change oil pati na rin sa mga parts. Next, change oil natin, kasabay na yung gear oil, 3,000 kilometers or 3 months. Pero malabo nating magamit yung 3,000 kilometers. Kasi ito 2 months, 200 kilometers pa lang tayo. Pero dahil kompleto naman yung mga papel natin, susubukan natin gamitin to ng mas malayo, no? Silayo-layo natin yung motor. Then sa reliability naman, balikan natin para lang din makonclude natin, no? Ako hindi ko talaga questionin din ang reliability ng Kymco dahil unang-una, history niya. Grabe yung brakes. Napansin nyo ba? Napakaganda ng brakes nito. Napaka-solid. Hindi ko questionin ang reliability ng Kymco dahil ginagamit talaga to at maraming Kymco motorcycles
Hindi lang sa first world Asian countries na kapitbahay natin, pati na rin sa Europe, di ba? Alam naman natin ang Europe, gusto talaga nila doon mga kalidad, ang kanilang mga gamit-gamit, ang kanilang mga sasakyan at kanilang mga motor at kung ano-ano pa. So the fact na sikat at maraming benta ang Kymco doon, goods na goods sa atin to. At pagdating naman sa materyales na ginamit dito, kung hahawakan mo naman talaga tong motor na to, no, kaya din siya mabigat kasi alam mo, mas kalidad yung ginamit, mas makakapal yung bakal na ginamit sa chassis, mas makakapal yung bakal na ginagamit sa brakes. Maganda talaga yung brakes nito ganda ng kalidad. Tapos itong mga side mirror, hindi tinipid. Stock side mirror pero hindi tinipid, di ba? Hindi siya yung isang manipis lang. So parang wala ka na rin naman talagang papalitan dito. Wala ka na masyadong i-customize. Kaya rin ito na yung napili natin, di ba? So yun, marami talagang advantages din to compared sa mga usual na Japanese counterparts natin na available dito. Marami rin namang disadvantage, di ba? Pero again, kung gusto mo lang ng mas unique at mas bago sa paningin na motor, pero hindi ka bibiguin sa performance, sa features, pinakamahalaga sa safety features, at sa comfort and ergonomics at functionality, talagang recommended para sa akin talaga tong Kymco Dinges. Hindi lang dahil motor ko ito, pero pati na rin dahil sa mga nagamit na rin nating motor, hindi tayo mapapahiyang i-recommend ito. Kymco Dinges 150, no? Napaka solid. Again, maraming salamat po sa pagsama, no? Sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo. At susubukan natin gumawa pa na mas marami pang content kasama ang ating Kymco Dinges 150. Sana may long ride natin ito kahit pa paano, no? At madala natin sa iba't ibang lugar at para masagot pa rin natin yung iba pa nating mga question. Ngayon pong pabago-bagong panahon, minsan bumabagyo, minsan bumabaha, lagi po tayo mag-iingat. Stay safe, ride safe. Ako po si Jex. Enjoy the ride.